open up your possibilities na magtrabaho na iba, learn from that, and then kapag magkaroon ka ng chance to go back to nursing, if it's really what you want to do, then go back. Wala namang pumipigil sa'yo eh. Pero huwag mong pigilan yung sarili mo to grow outside of that box, outside of that bubble. Kasi hindi lahat ng tao magkakaroon ng opportunity na masunod ang gusto nila in life. And we have to be flexible. Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. This week, ang pwede nating topic, meron kasing nag-suggest nung nagla-livestream ako, si Elsen, sabi ni Elsen, pwede next topic po yung sa buhay, yung mga buhay ng mga nurses na hindi po nagamit yung profession. So sabi ko, ay napaka-appropriate naman ito. Or kahit anong profession na mismatch. So yun po kasi status ko, hindi ko ginamit pagka-nurse ko at iba rin yung line of work. So happy naman but much better pa rin yung nagagamit yung course sa work. Yan. So sabi ko, magandang topic ito kasi napaka-appropriate din sa inyo dahil kayong dalawa ay nursing ang kinuha. Di ba? Tama ba? Nurse, well, actually, licensed nurses kami dalawa. So, very appropriate naman talaga. Oh. So, ikaw, Tonyo, napurso mo pa rin pagka-nurse mo, tapos si Panda, totally iba na yung field of work na ngayon. So yun yung ano natin, pag-uusapan natin today, and siguro background na rin sa akin, ako, civil engineering yung course ko at nasa financial industry na rin ako. No? So, ako na siguro una mag-share, paano ako napunta sa financial industry from civil engineering. So, sinubukan ko din naman talaga magtrabaho as an engineer for around 5 years. And actually, more than 5 years pala. License din ako, so civil engineer. Although hindi ko na nire-renew yung PRC ko dahil, di ba may mga CPD units yun eh? Yes, Oo. yes. Ayoko namang gumastos para lang ma-renew yung aking PRC ID. Mayroon na naman akong ibang valid government ID na nagagamit. Pero na-renew ko siya twice, no? Because gusto ko siyang ginagamit as a valid ID. Pero ngayon, hindi ko na nire-renew kasi medyo mahal din yung babayaran mo kung hindi mo na kompleto yung CPD units mo. Nagsimula yan nung nag-pursue ako ng freelancing because na-realize ko na parang hindi ako para sa engineering industry. Ang lakas kasi na seniority sa engineering industry sa Pilipinas na tipong mahirap pa-promote unless na talagang matagal ka na or marami ka ng projects, no? So, nagmamadali kasi ako noon. Sabi ko, ayokong i-pursue na to. So, hanap ako ng ibang field of work. And during that time, ang nauuso is online freelancing. So, simula pa lang yan nung mga VA na trabaho, but in my case software development yung pinursu ko, software and web development, and doon ko na encounter yung pwedeng kumita online through blogging. So nag-blog ako, tapos at the same time nagtayo na rin ako ng business na internet cafe, at it ran for around 6-7 years yung pag-i-internet cafe. And nakita ko na a lot of my friends, yung mga college and high school friends, pag nami-meet ko sila, tinatanong nila ako kung paano ko nagawa yung transition. And naisip ko, yun yung magandang topic nung blog. So I wrote about business and entrepreneurship, and also I realized na a large part of it was learning how to manage my finances
So, mahirap kasi mag-transition from an employee to a freelancer and to an entrepreneur kung hindi mo alam kung paano i-manage yung pera mo. So, yun yung ginawa kong topic ng blogging and nag-resonate siya sa maraming Filipinos or maraming readers. They started asking me financial questions and business questions. So, nung umpisa, sinasagot ko, but later on, na-realize ko na, una, baka mamaya, ma-call out ako dito kasi nagbibigay ako ng mga financial advice. Wala naman akong background about it. And pangalawa, nagbibigay na rin ako ng financial advice. Bakit hindi ko siya pwedeng pagkakitaan? So, doon ako nag-take nung registered financial planner na course para siyang MBA para ma-certify. And nung naipasa ko naman siya, doon na ako naging practicing na registered financial planner and I realized na yun yung field na marami pa ring numbers which I like and the reason why I took engineering in the first place. Pero nag-e-enjoy ako dahil hindi siya masyadong corporate. Hindi siya ma-corporate kasi consultancy yung pinaka-service niya eh. So professional, I can be a professional without being in a corporate setting. So nagtuloy-tuloy na yun. Kaya ngayon nasa financial industry na ako. So yun yung aking origin story kung bakit ako nasa financial industry. A lot of people assume na I took finance or accounting or yun yung mga course ko pero hindi, civil engineering ako. And yun, totally, well, similar but it's really a different industry than engineering. So, siguro si Panda naman, ano bang story mo at bakit ka or paano ka nag-transition to a different field? Yung sa akin kasi, nung time na nag-graduate kami ni Tonyo, was the time na booming yung nursing. So that was around 2009 to 2011. Yun yung sobrang daming nag-nursing. Kasi yung batch natin, na medyo naglalay-low na yan. Yung the 2 years prior to our graduation, yun yung talagang nagkaroon ng influx ng nurses eh. Yun sobrang daming nurses. So, by the time that we graduated, nag-exam agad kami ni Tonyo. Tama, di ba? Tayo eh? December? July? Tama na. July tayo, July. Pero tama naman din yan. So July kami nag-exam. And then, kuha namin yung results by December. Or before December, parang ganon. So after September. nun, Tanda ko yan eh. ayun, September. So, nung nakuha na yung result, syempre, saya. Kasi, lisensyado na, pwede na mag-practice. Tapos, doon ako nagkaroon na ng struggle after, which is yung application. Yung application process sa mga hospital and all. So, I really wanted to pursue nursing before. Kasi kaya nag-take the exam and all para makapagtrabaho sa hospital. However, hindi ako pinalad na makapag hospital work. Kasi nung nag-apply ako, I applied for several hospitals. Like, ang dami hospital. Parang every hospital within Muntinlupa, nag-apply ako. As well as RITM, Asian, Muntinlupa Medical Center, ganyan. Basta yung mga hospital within the area. However, I'm not gonna name names, pero majority of the hospitals required you to pay them para tanggapin ka nila. During that time, so siguro ngayon, it's a totally different scenario na. Alam mo naman yan, diba, Tonyo? So it's a different scenario na. But before, around 2009 to the 2012s, you're required to technically volunteer pero ikaw pa yung magbabayad before ka pa i-consider natanggapin. So parang ako,
So, imagine mo ang mga major hospitals yun. Major public and private hospitals yun. So sabi ko, parang, ang weird na, kaya ako nag-apply because I'm looking for work to get money. Tapos you're asking me to pay you a lump sum amount, which is not small at that time, para mag-work sa inyo. And to be transparent, the amount is at around 10,000 to 15,000. Mm-mm. Ganong kalaki siya. So, imagine mo as a fresh graduate, saan ka kukuha ng 15,000 para matanggap as a volunteer? And then, the caveat there is, once they accept you as a volunteer, wala kang sweldo. What you have is allowance. An everyday allowance of around 100 pesos to 150. Not sure kung may lalapas pa sa 150. Si Tonyo siguro pwedeng mag-share ng thoughts dyan kasi nag-work siya doon. And then, that will run for roughly around 6 months. And then, option na ng hospital yon if they want to renew the volunteerism or take you in or extend pa. Parang ganon. So, during that time, syempre, since fresh grad, ang daming energy na gusto agad mag-earn, ganyan. So, I was like, I think this is not for me. Parang, siguro next time, or if another opportunity arises, I would have gone, or I would have pursued it. Kaso nung time na yun, since ganun nga, I opted for a working job. So, I switched to a teaching job. Nagtrabaho ako as an English teacher for Koreans. Yung mga, di ba uso yun? Uso yun nun eh. Actually, ESL. hanggang yata yung, oo, ganun. So, I teach kids around grade school, middle school, to high school students, English. Pero saglit lang naman, that was like a summer stint kasi, ano yun eh, summer sa Korea noon. So, most of them, pinapadala yung mga kids dito sa Pilipinas para mag summer studies for language. So, yun yung reason kung bakit ko siya nagawa. Tapos yun. After noon, nag-transition na ako sa corporate world. Like, I would say majority of the listeners here would know and can relate, lalo na sa mga kapwa ko BPO agents, mga call center, mga midnight warriors, na majority sa kanila ay madami sa kanila are nurses that did not have a chance to practice. So, kasi nga, syempre, you need to earn eh. Alam ka namang mabuhay ka sa 100, 150 per day, diba? Eh kung may family ka pa. So, ayun. And then, yeah, I worked for the BPO industry for roughly, 10 plus years. And then, like you, habang nagtatrabaho sa BPO, I opted then to get a job or to do freelance work. So, naggawa ko ng small production company in Bamboo Shoots. So, I do photo and video works then, sideline. And yung cookie business, yun. So, yan, that's the story. Pero ngayon, so nung na-burnout ako sa BPO industry, which was a couple of years ago, dun sa last na work ko, parang I decided na baka mas better i-try mag-freelance like what you did. And yan, so I've been freelancing for, I say, a year and a half, more or less. And it's doing good. Like, mas hawak mo yung oras mo. And yung stress is, like, alam mo yung stress level mo sa BPO or sa corporate world is nandito. Pero kapag, siguro dahil lang sa nakuha ko yun, pero yung stress level ko sa work ko as a VA, ito lang siya. Like, ang layo. Tapos yun, parang hindi ka mababaliw sa Ramdam pagod, ko yung may time. difference ng stress. Oh, diba? Ayun. That's my story. Yan, si Tonyo, baka may ma-share din. Ayan. Sige, ikaw, Tonyo, as someone naman na practice Na-align. yung... Yes. Oo. As someone na na-align, very different dun sa dalawa na kwento nyo. Pero siguro, again, ito, parang ito yung unang tumatakbo sa isip ko, no? In the first place, kasi, ang struggle kagad dyan would be sa college entry pa lang.
college entry pa lang mape-pressure ka na. Gusto ko ba tong course na to or Yes. ito yung gusto? Ah, 'Di ba? Nung na bigay yung topic kanina or yung nabasa ko, parang hindi nag-align tapos ito yung naging work ko. Parang nag-backtrack sa akin. Hindi ko din naman gusto yung nurse initially. mm-mm. Pero nandito na ako. Parang ganon din. So, in-enjoy ko na lang din siya. So, in reality, pwede din mangyari siya na ganoon na aral ako ng nursing. Pero, unfortunately, hindi ko siya ma-practice. Pero, ito yung dumating na work, tinanggap ko, and I enjoy it. So, in my defense naman din, nurse yung dumating sa akin, dito ako pinag-aral Di sige, enjoying ko, aralin ko kasi I need, katulad siguro ng ibang ng karamihan na nagsisimula, I need to earn money, kailangan ko magtrabaho. Very typical of Filipino culture, kailangan ko mapaaral yung dalawa ko pang kapatid na sumunod sa akin, ganyan. Siguro dun din siya nagsimula, no? So yung sa alignment, siguro naging swerte din. May halong swerte din. Agree dun sa sinabi din kanina na during our time, nurses doon is ginagawa nilang volunteer and you would pay. Namahalan lang ako to 15,000 sorry. parang at may experience naman. Wala naman, hindi naman umabot ng 15. I think it's roughly 3 to 7,000, mga ganyan. Kasi at our time din naman, ang magiging sahod mo doon per cut is 4 to 5,000 lang. So, imagine mo, per month, 10,000 ka lang or less. May tips pa yun noon. Oo. But anyway, again, siguro fate or naging swerte lang din kasi when I was applying to sa trabaho naman, it's different. Kung si Panda nagpasok siya with the hospital, mga ganyan. Ako, I tried hospital pero I tried different things din kasi ang goal ko nga is makapag-work. Wala akong naging pake whether mag-a-align ba ako sa nursing ko or hindi. In naman din, pag-aangat bangko sa mga nurses. We are very flexible kapag nandun ka sa course na yun. Yes. I think managerial, healthcare, service, you can adapt. Totoo. Angat ko lang konti. Ganyan. And lucky enough for Panda and din sa ibang mga ang tawag dito, nakikinig siguro would be, if you have the skills or ability, it's okay na hindi ka muna doon sa nag-graduate mong course. Kasi minsan ganun talaga nagsisimula Gusto ko ba yung course o gusto ko lang tapusin? But you have this talent. Marunong ko mag-bake, marunong ko mag-photography, you have good at math or numbers, ganyan. Then, napunta ka doon sa work na gusto mo. And then, ayun, na-enjoy at maging masaya mo. So, sa akin kasi, ang maganda lang na nangyari kaya na-align ka dun sa work mo. So, background lang. So, nag-apply ako sa iba't ibang hospital. Sa iba't ibang hospital, iba't ibang work. No? And tinanggap ako nung perpetual, Las Piñas, yan, promote ko na lang din. Ayan. Pero, again, swerte lang din ako kasi wala akong na-applyan na hospital na ako yung magbabayad. Oo. So, ewan ko, Yes. may swerte at that time kasi narinig ko yung mga ganong kwento na ikaw magbabayad, mga ganyan-ganyan. Yung first hospital experience ko is actually not perks. Hindi ko nababanggitin. Hindi naman masama yung experience ko sa kanila, pero basta hindi naman masama, hindi din naman good or people there are good or pero hindi ko siya nilalagay sa CV or resume ko na doon akong first experience ko. Okay. Laging perks na lang yung binabanggit ko kasi maganda siya simula. You have the idea of the hospital, the facility. It's a primary hospital naman din. So, walang problema. Going back, ang maganda lang sa thing na naka-align ka doon sa pinag-graduatean mo or sa course mo is you have a background. So, napansin ko lang din, since mag-iiba ka ng path, ang possible dyan, aaralin mo din naman Aaralin mo din. Hindi ka pwedeng sumabak lang ng bigla-bigla. Or you do have the talent siguro, pero aalamin mo pa din kasi kailangan mo mag-grow doon sa career. So, kung maa-align ka man doon, bawa, yun nga, yung nurse ka, tapos na-align ka doon sa work mo, yung background, nung kikilos mo, yung kailangan mong gawin, and yung confidence mo, of course, mas may idea ka na kung anong kailangan gawin, So, hindi ko masasabing madali at that time, pero at least,
may buwelo ka na. Parang ganon. And Pero Tonyo, medical field pa rin yung una mong in-applyan or nursing field? Oo. medical field, nag-apply ako initially sa 2 hospital, tapos sa isang medrep, tapos dalawang BPO. Yan. Pero sa interview pa lang ng BPO, alam ko na di ako papasok eh. Grabe siya. Hanggang pangalawang interview lang ako. Pag final interview na, wala na. Ayan. Medrep, sana, kaso nga lang, bakit nga ba hindi siya natuloy? Baka hindi ko na napuntahan. And then, maliban doon sa una, no, parang volunteer yun pero wala naman bayad yun. May allowance naman na bigay. And, ayun, sorry, nababaan lang din ako sa allowance sa'yo. Parang ang malas doon nangyari sa'yo. Kasi during that time, may allowance naman din is 500 to 750. Parang ganon. Pero ang catch nun, barya yun ha. As in, lalatag sa'yo 500, 150, 20 pesos. Nakaganon. But anyway, kasi mga araw lang ng mga panahon na ganon. Yun, so nag-apply ako doon. Then yung 3 hospital would be isang military, heart center, and then yung sa PERPS nga. Yung nakapasok na kasi ako sa PERPS, tsaka tumawag yung dalawa without nagkakamali. So, hindi ko naman sinasabi tinamad na ako, pero pinili ko na si PERPS. pinili ko na yung current work ko ngayon. So, yun nga, since may edge na ako, alam ko na yung mga kailangan gawin. So, mabilis ka makaka-adapt. Kasi may background ka eh. Ang kailangan mo na lang gawin or aralin would be experience, yung soft skills. Hindi ka masyado na ipag-usap sa mga pasyente noon eh, kanong estudyante ka. So, yun yung aralin mo. Hindi ka naman na ipag-usap sa mga doktor noon eh. Diba? So yun yung hindi mo naman naaralin pero ma-experience mo na or alam mo na matututunan mo din gawin. No, introvert kang tao pero yung trabaho mo pang extrovert. So paano na? Aralin mo yun. Kailangan mong kumita eh. Siguro yun din yung tumatakbo sa isip ko. Whether kang kahit anong job yan at that moment or at that time, kukunin ko din naman. Nagkataon lang, sinwerte ako na naka-align siya. So, fast forward, nasa hospital pa din ako, no? Ay siguro nagkaroon lang ng career growth kasi iniwan ko na yung patient care or yung sa bedside or on semi-admin side pero may mga pasyente pa din and operations pa din naman pero align pa din within the medical pa din naman siya. So it's interesting na iba-iba yung experience natin. For example, ako, nung graduate ako, naghanap ako talaga ng work na aligned dun sa course ko, which is nakuha ko. But later on, it was a conscious decision on my part na mag-shift ng career, no? Si Panda, nung graduate ka, tinry mo din talagang maghanap ng work na aligned dun sa course mo. Pero Yes. hindi yun conscious decision, but it's more of yung circumstances dun ka pinush to another field, no? Hindi mo siya decision na ayoko na. It's like wala akong choice kundi ito yung i-pursue ibang field. Si Tonyo naman nung graduate, parang sa pagkakaintindi ko, graduate na ako, so bigyan niyo na ako ng trabaho kahit saan. Basta nakapag-college na ako eh. Alam mo yun? Kailangan ko lang ng trabaho noon at that time. So, kayo, regardless kung anong field of work, basta may trabaho kasi mas important sa'yo yung source of income. Pero, fortunately, nakahanap ka ng work na aligned dun sa course mo. Oo, hanggang ngayon. So, ang nakakuha ko rito is talagang iba-iba yung experience natin, no? But, minsan talaga, katulad sa'yo, Panda, wala kang choice eh, no? Yung circumstances talaga yung magpupush sa'yo to a certain field, which is para sa akin, sana yun yung naiisip ng mga ibang tao na medyo judgmental, no? Ako kasi may mga namimit ako, I have met people na nalalaman na civil engineer ka pala. Sayang naman, bakit hindi mo pinursu? Agree. Diba? Oo. I've heard that so many times. I agree. Diba? Can I segue lang? May counterpart dyan sa nurses. Ba't hindi ka pa nakapag-ibang bansa?
Oh, tama, tama, oo. Kasi until now nandito pa rin naman ako eh. But anyway, go. So, siguro si Panda, 'pag may nagsasabi sa'yo na, "Sayang naman yung nursing, ba't hindi mo siya pinursu?" Ano yung sinasagot mo or ano yung thoughts na naiisip mo? Yan. Honestly, nung first couple of years, sobrang naiinis ako every time sinasabi sa akin yan. Actually, till this day, kapag may nagsasabi sa akin yan, is kasi parang, um, ang sa akin kasi, dahil nga, para explain, dahil I've opened my horizon na maraming possibility to earn money, to earn income, hindi lang yung pinag-aralan mo. Medyo na-insulto na ako na parang ang dating na sa akin na pag sinasabi na, "Oh, nurse ka pala, bakit hindi mo inanas?" Parang ako, bakit? Is it any different from what I'm doing now? Ganun din naman eh. Ang end goal naman nating lahat is to earn money. Regardless kung anong trabaho yan, so long as reputable, wala kang tinatapaang tao, and malinis yung trabaho, why does it matter? Regardless kung anong natapos ko or not, 'di ba? Doon ako nainis eh, parang they put so much emphasis on the nursing thing, or actually guys, sabihin natin kung hindi nursing sabihin natin ikaw engineer, na they put a lot of emphasis na engineer yan. So, parang why do people put a lot of emphasis in courses but not the actual skills that the people have? 'Di ba? Parang okay, sige engineering yan. O sige, mahirap. Pero hindi ko gusto gawin eh. So bakit ko panghihinayangan? Bakit mo ipupush sa akin yan just because that's your idea of a normal work, na dapat dito tayo sa mga nakalistang trabaho like nursing, doctor, engineer, scientist, mga ganyan. So pag wala dun sa criteria na yun, is it anything less? Is the job anything less than it is? Doon ako nainis. Kaya every time people tell me that, napipikon ako kasi gusto ko na sabihin sa kanila, regardless naman kung anong work ko ngayon at kung hindi ko tinuloy yung pagiging nursing, I'm still finding the means to sustain myself, to support other people. Yun lang naman ang main point doon. So, why are you fixating in something that's already done? Yun lang. Yun yung point ko na parang let's not nitpick dun sa mga bagay na wala naman ang katuturan. Oo, sige, sabihin natin. Actually, sige, example ko dito is yung sa nursing at kasi sa bahay, pinupush pa rin nila ako na mag-nurse. Mas parang sa isip-isip ko, at this point in time, if I'm gonna pursue nursing, panibagong, alam mo, so ang laki na nun invest kong time as a freelancer, as a BPO. So yung mga skill set ko, napalaki ko na. So for me to step back, go back to nursing, it's like, hindi man totally back to zero, pero silang years na yun, dekada na nakalipas, so I would to do refreshers ulit. Diba? Refreshers, trainings, certification, and all that. So, for me to do that, dapat okay na yung buhay ko. Kaso, doon tayo mapupunta na mag-shift pa ako sa isang bagay na ganun. So, maghihirap na naman ako. Ngayon, I'm still getting by. So, yun lang yung nasa isip ko. So, ikaw, Tonyo, pag mayroong nagko-comment naman sa'yo na, bakit hindi ka nag-abroad? Ano yung naiisip mo? No? Ang sagot ko lang dyan, mamaya, alis na ako. Pero going back lang din doon, ano yun? May tumakbo kanina sa isip ko habang nagsasalita si Panda eh. Siguro, at that panahon kasi, yung buti na lang evolving ang mundo, evolving ang culture. Ang naiisip ko kasi at that time, yun yung parang measurement
ng panahon ng kopong-kopong ng success. Alam mo yon? Yes. Kasi ito yung tinapos mo eh. Ito yung tinapos mo. Pag na-align ka dito, alam mo yon, very ideal pa dati yung tao na, ay shit, magiging nurse yan, magkakapag-abroad yan, ganyan-ganyan. Engineer yan, magiging may-ari yan ng kumpanya, ganyan-ganyan. Alam mo yon, naka-align sila sa isang linya lang. Siguro ganun yung thinking noong panahon na yon. And since it's evolving naman na ngayon, yung mundo, yung mga culture natin, marami pala tayo nakikita na mga work na hindi mo ina-expect Non-traditional. na non-traditional work na, pwede palang ganun lang, mas malaki pa sahod niya. Hindi pa siya hirap. Pero, of course, hindi ko mo naman, madali mo sabihin pag hindi na ikaw yung gumagawa. Iba naman doon sa part ng tao nagawa. Pero, alam mo yon, may mga comparisons ka pa din na, pwede palang gawing work yon. Example na lang natin, no? Itong content creator, podcast, TikTok. Who would have thought na ako, I would admit, nung kabataan days ko, high school or nung college ay hilig ko magbibideo, ganyan-ganyan. Kung ipopost ko pala yun dati online, since hindi pa naman uso, di ba? Yung kakulitan ko pala na nare-record noon, it would earn na pala money kapag nag-trending or nag-viral. So may mga evolving tradition or works na hindi lang talaga sarado within the courses of the universities na talagang mag-boom din. So malay natin in the year 2040s, 50s, may iba pang work na umusbong. So ayun, siguro hindi lang nagbabago. Nagkataon lang na at that time na yung mga ganun, yun yung naging pressure sa atin. Bakit hindi align? Bakit ganyan-ganyan? And now, kapag na-prove mo naman na kahit hindi ka align dun sa work mo or kung sa tinapos mo, pero you are earning, you are providing something, you are being successful at what you do, nananahimik din naman yung mga taong yun. Yung mga nagsasabi ng mga ganun, diba? Hindi, tsaka to add on that din, Tonyo, kasi before, yun nga, they have this thinking na it's very linear, na kapag ito yung natapos, alam mo yun, like the path is already laid out for you, na kapag nag-nurse ka, ang next niyan, hospital, ang next niyan, ibang bansa. Tapos pag nasa ibang bansa ka na, kukunin mo na yung pamilya mo. So, meron silang linear path of accomplishment, or na para masabing successful ka na tao. Pero good thing is nagsimula na magbago yun, na nagsimula nang ma-realize ng tao na not every path is linear. There are always going to be other options, other roads that you can take. Kung hindi para sa yun, huwag mo ipilit. And the end goal naman dyan is just to respect whatever work other people has, so long as it's a valid, a clean work or a legitimate na trabaho. Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com. I agree na maraming paraan para pumunta sa isang destination, no? Just because you took up nursing nung college doesn't necessarily mean na ito na yung dapat na dadaanan mo na hospital work abroad, Yes. tapos magmamigrate. Hindi gano'n, no? Maraming options, maraming path na as equally fulfilling for the person both emotionally and financially. And I also believe na just because hindi aligned dun sa course mo yung trabaho mo ngayon, that doesn't mean na nasayang yung tinake up mo. Yes. Because marami kang nakuhang skills and even learning nung college na naa-apply mo pa rin probably, and Agree. for sure meron
ngayon. Yes. Siguro in my case, nung engineering, I work with a lot of numbers, but I also had to do a lot of critical thinking because pinag-aaralan mo yung isang structure kung matibay ba to, guguho ba to. Yung critical thinking tsaka yung problem solving skills, nagagamit ko rin ngayon sa financial industry kasi kapag may taong may utang or meron siyang financial goal, hinahanapan ko siya ng investment plan, financial plan. So, yung critical thinking skills nandun pa rin. So, I think yan yung isa sa mga fear ng mga tao, bakit ayaw nila mag-shift ng industry because nasasayangan sila doon sa pinag-aralan nila nung college, which I always say na hindi yun sayang kasi may mga natutunan ka na ma-apply mo pa rin. Diba? So sa iyo ba, Yeah, Pada, ano yung natutunan mo noon nung nursing na na-apply mo ngayon sa current work mo? Actually, that's a very good point yung sinabi mo. Kasi I was thinking something of the same lines eh. Pupunta lang tayo sa for people who game, ang tawag kasi dyan, it's going to be a skill issue. You already have a set number of skills, pero that does not mean na lahat ng tao ay kayang gamitin yon. So, for example, kami ni Tonyo, parehas kami ng same skill set kami. But look where we are now. Same skill set, pero different industries. So, ako, I maximize the skill set that I learned dun sa strengths ko. I opted to use it dun sa strengths ko, which is communication, English, nakikipag-usap sa tao, and then ganon. So, tapos ito nyo naman, na-maximize naman yung skills niya as literally as a nurse, yung mga nursing skills. Kasi yun ang ina-apply niya. Pero, at the same time, ako naman, hindi porket hindi ko pinursu si nursing, kinalimutan ko na lahat ng nursing knowledge na yan. But, it's actually the opposite. With the nursing knowledge that I've gained through studying and through clinical works before nung nagjo-duty, ngayon, kapag may emergencies na, ako naman ang nilalapitan ng mga tao sa bahay, ng family member, ganyan-ganyan. And I make it a point to still use what I've learned kapag in situations that needs it. Kasi hindi sayang, I would say intelligence or knowledge will not be wasted if you use it. Magiging sayang lang naman yan kapag may natutunan ka but you never applied it and kinalimutan mo na, hinayaan mo na lang maagim siya doon. Yun, that's the only time that I would say na masasayang ang pinag-aralan mo. But if you have this conscious effort of using whatever learnings you had throughout your life, hindi ko na siya isasara sa college or sa uni. Let's just apply it sa buong buhay natin. So, any learnings that we had since childhood till now, we use whatever learnings we had before to grow. Ano yung pwede mong sabihin sa isang tao na nasasayangan sila dun sa pinag-aralan ng college, kaya ayaw nila lumipat ng industry? What I would say to people like that is leverage your strength. Do not think of kung ano yung masasayang. Don't think of any wasted potential, but instead think of it as, this is where I'm good at. This is what I can take from what I've learned, and I'll see what I can do with it. Dun lang yun. Kasi dapat growth mindset, hindi backwards mindset. So, kung hindi mo man makuha yung trabaho mo sa nurse, baka this time hindi pa, then okay lang yan. Don't make it the end of the world. Open up your possibilities na magtrabaho ng iba, learn from that, and then kapag magkaroon ka ng chance to go back to nursing, if it's really what you want to do, then go back. Wala namang pumipigil sa'yo eh. Pero huwag mong pigilan yung sarili mo to grow outside of that box, outside of that bubble. Kasi hindi lahat ng tao magkakaroon ng opportunity
na masunod ang gusto nila in life. And we have to be flexible. That's what I'm gonna say. Ayun. Ikaw, Tonyo, anong masasabi mo sa isang tao na sabihin natin hindi na siya masaya doon sa work niya and natatakot siya na mag-pursue ng ibang work na hindi na related sa course niya ng college? Ito lang, walang problema mag-explore, pero kung mostly kasi ang nagiging problem dyan, kaya natatakot mag-iba ng career or mag-shift is financial. Siguro sabihin na natin, baka mawawalan ako ng Yes. ipon eh. So first siguro, you have to be ready for the fact na magsisimula ka talaga ulit sa simula. I-accept mo yon. If you are going to move to another career, make sure na meron ka din magandang backbone na kakayanin mo talaga mag-shift. Kakayanin mo talaga umiba. Wala yan, for me, wala yan pinagkaiba na magre-resign ka and then you would go to another bagong job. Diba? Wala siya, halimbawa, ako nasa hospital, I would resign dito sa work ko kasi pagod na pagod ako dito sa hospital. Pero I would go to another hospital din. So, wala naman diyan siya pinagkaiba. If I would resign and pupunta ako ng ibang career, that's the same. That's almost the same. Ang pinagkaiba lang is mas prepared ka doon kasi same lang yung gagawin mo. But still, yung preparation siguro is dapat financially okay ako. Ayoko na ba talaga? Could I survive to do this new career? Second siguro is never stop growing or learning. No, kahit nasa same career ka or mag-iiba ka, hindi naman siya titigil doon. For example, ngayon nga nag-aaral kami ng mga bagong updates, guidelines regarding STDs and HIV. Ito yung convention namin ngayon. So, nag-grow pa din. And wala din difference kung pumunta ka ng another career. So, ang nag-hold back lang sa'yo siguro would be, kakayanin ko ba financially? And am I willing to absorb new information and to start over again? So, same goes dun sa babalik. Halimbawa, kasi sanay na ako dito sa ginagawa kong work babalik pa ba ako dun sa yung course ko? So ganun din siya, parang vice versa lang din. Willing ba ako mag-absorb ng mga new information? Willing ba ulit akong maturuan? Kasi minsan may mga ganun din na parang Yes. dito sa position ko kasi ngayon, manager na ako. May tao na ako, ganyan. Pag bumalik ako sa nursing ko, kaya ko ba nautusan ako ng head nurse ko, ng charge nurse ko, na mas bata sa akin? Ganyan, para matutunan ako, para, alam mo yan. So, siguro yun, subukan, kung ibibigay naman yan, ibibigay. Kasi din naman din dun sa kwento natin, diba? Wala naman may plano na diretsyo. Parang tinadhana na yun yung mangyari. Yun yung nangyari na tinanggap. So, kailangan mo lang ng leap of faith na sinasabi nga. Kung talagang gusto mo mag-change kang career at ma-burnout ka dun sa work, gawin mo lang pero be prepared pa din naman. Sabihin ko lang kasi dun sa being prepared, just touch up on what Tonyo said. If ever nga na mag-change career ka, it's not a must, pero I would recommend na financially, you are secured for at least 6 months kung mag-change career ka. That way, kung magkaloko-loko man, meron kang fallback financially na kung hindi man mag-workout or kung ano man mangyari, at least for the next 6 months, you can still sustain yourself while you look for new opportunities. Yun lang. Tama yung sinabi mo, Panda, which is actually what I was about to say, no? Na kung hindi ka na masaya dun sa field of work mo, huwag ka matakot na mag-pursue ng ibang field of work kahit na hindi na siya aligned dun sa kinuha mo na course. Kasi inisip mo sayang yung kinuha mong course, iba naman yung field of work mo. Pero para sa akin, sayang yung opportunity mo na maging masaya kasi Yes. hindi mo pinupursue yung interest mo dahil feeling mo you owe it to yourself na maging stuck dun sa industry Agree. na hindi na nagbibigay sa'yo ng fulfillment, no? Kinulong para mo sa yung akin, sarili mo. Oo, yun yung sayang. Yung sayang ng mga taon na sana ay fulfilled ka at masaya ka dahil pinupurso mo yung bago mong interest. And if ever that you will transition or shift to another career,
very important talaga yung ipon. Very important na meron kang financial fallback. But also, kailangan meron kang timeline, no? So kung yung ipon mo, Yes. it could sustain you for 6 months. Para sa akin, no? I-pursue mo yung bago mong career for around 4 months. Ngayon, if it doesn't work, at least meron kang 2 months para bumalik dun sa dati mong industry Yes. kasi at least meron ka ng experience dun eh. Tapos, try again. Nakikita kong common mistake ng mga tao is kapag nag-career shift sila, feeling nila hindi na nila mababalikan yung dating industry. It's not that way, no? You can always come back to it and then try again, try another field again. So, very wide naman or marami naman kasing opportunities ngayon in different fields na pwede mo i-pursue, pwede mong tikman or i-try. Tapos kung hindi mo nagustuhan, definitely you can always go back. But Yes. more than that, ang nakikita ko ngayon, meron kang higher degree of success in a field kapag meron kang dinala na skills and knowledge from another field. Kasi that makes you unique in that industry. Yes. Ang isang simpleng example dyan is yung isa kong college friend na ang course siya nung college is political science. Di ba? So, pero ngayon, nasa fast food industry siya. Pero yung nagamit yung skills niya nung sa political science course niya kasi marami silang debate, maraming discussion, etc. Nagagamit niya doon sa fast food industry as a manager kasi it helped her Yes. manage yung tao, no? Yes. So nung yes. nagsisimula pa lang siya doon sa corporate world, meron na siyang social game, sabihin na natin, no? Yes. Social skills. Alam niya kung paano makitungo sa ibang tao, tapos yung critical thinking skills niya nung pol sci student siya, naintindihan niya kagad yung dynamics nung company na nakatulong sa kanya para ma-promote to managerial supervisory position, which is now nagagamit niya in handling people. So, pol sci yung course niya, pero it helped her sa sabi natin corporate world, but nasa fast food industry na siya. Totally different field of work. So yun, kung ano may natutunan mo nung college, it can be an advantage because unique skills yun na dadalhin mo sa isang field na iba, no? Which meron ka nang pwedeng i-leverage from people na purely nag-stick lang dun sa field of industry na yon. Di ba? Tama, no? Naalala ko lang yung diploma or diskarte. It Ay, would oo. require both pa din, 'di ba? It would require Yes, both pa yes. din 'yan eh. Parehas 'yan. Siguro maganda lang talaga na may backbone ka na sabihin natin some of my high school friends nga hindi nakapag-college. So, anong i-align nilang work? Pero they explore. 'Di ba? Ang dami nilang na-explore. Some of us na hindi nakapag-college, may sarili ng salon. Nasa ibang bansa and he's doing well there. Okay siya doon. So, it's a matter of anong maitatadhana sa'yo basta kumilos ka lang. Actually, with what you said, ano lang yun eh, yung diploma versus diskarte. Diploma is gonna be your leverage. Diskarte is what's gonna sustain you. Yun yung way, that's how I see it eh. Like, people will say na kayang-kaya naman yan basta madiskarte ka. Oo naman, we're not discrediting that. But what I want to say is, if you have a diploma, if you're well educated, you clearly have a leverage. And for me, since you already have a leverage, use that. Yun yung gawin mong anchor para mas mapadali yung diskarte mo sa buhay. Ayan. Again, it's going to be a skill issue na lang din talaga eh. Parang how are you gonna deal with whatever cards you're dealt with whatever skill sets you have. So, palagi mo namang option yun eh. Mag-give up ka na lang ba? At hindi ka gamitin yung skills na alam mo? Or you're gonna use the skills to make your life better? Buti na lang bring up mo yung diploma versus diskarte because that's
often a topic na tinatanong sa akin kapag nagtutok ako sa mga universities and college, no, about my career at saka about financial management. And ang sagot ko lagi dyan is importante yung diploma. Yung nakikita natin online, na-highlight kasi yung mga diskarte stories because feel Yes. good siya, no? At saka inspiring, motivational. However, sa US, yung study sa US, if you look at all the, sabihin na natin na financially comfortable or successful people, basta tingnan nila yung middle class and up na mga tao na walang utang, maayos yung comfortable yung buhay. 80% of them, 80+% of them actually had college degrees. So, Mm-mm. normal kasi na maging maayos yung buhay mo kapag may college degree ka na hindi na siya na-highlight sa mga stories. Ang mga nababasa mo talaga yung mga college dropouts na naging successful. And Yes. nagkakaroon ng assumption yung mga estudyante na dapat siguro ganun na lang yung gawin ko. So, Mas totoo hatak na kasi pag galing dun eh. oo. So, importante na may diskarte ka, no? But, yung diskarte kasi, you learn that when you are in the real world already. Pero, Mhm. while you are still a student, yung diploma, yung within your reach. And yun yung Yes. kaya mo ipursu ngayon. So, if you are privileged enough in the Philippines na makapag-aral, take that, no? I know that not Yes. everyone will have Yes. the privilege to study college and finish a course, but if you do have that opportunity, wag mo sayangin, no? Siguro to end, if there is a college student in front of you at hindi sila sigurado do sa course na kukunin nila because natatakot sila na baka mamaya pag pinurso ko tong course na to, hindi ko pala ako maging masaya or hindi ko rin siya ma-practice later on. Ano yung i-advise nyo sa isang college student? Sa college student na ako, charot, ginawa ko yung sarili. Hindi, sa college student na nasa harapan ko, una, if maaga pa at alam mo talaga yung gusto mong kunin mo. Pero kung hindi pa, kung anong meron diyan, subukan mo lang. Malay mo maging ayos naman din eventually or magiging okay naman yan eventually. For the college student, I would say first understand what you like. Understand your strengths. Alam ko since bata ka pa hindi mo pa masyadong experience pero at the very least alam mo naman kung ano yung gusto mo eh. Like ano yung skills na meron ka, saan ka ba magaling. And with that being said, try to find a course na malapit dun sa gusto mo. Pero try mo muna. If it doesn't really work out, then you can try again. I understand na magiging money issue siya, pero kung kaya mo naman, try to finish college with a degree kung kahit hindi mo gusto or anything close to what you want. And then pag nagtatrabaho ka na and dun mo na realize na teka, sana pala ang kinuha ko ganito ganyan, then yun ang gawin mo opportunity to follow what you really want. So what I'm saying is try to graduate with the closest course that you can think of. And when you already have the means, when you're supporting your family na and all that, at maipon na, if you want to study again and follow yung gusto mo na talaga na kuning course, then go ahead. Kasi studying and learning is a never-ending process. Follow mo lang yan, mag-aral ka lang na mag-aral as much as you want kasi wala namang pipigil sa'yo kundi sarili mo. Yeah, kung ako naman, ang lagi kong advice dyan is wag nila masyadong i-overthink yung course nila. So, madali mag-aral kapag may interest ka dun sa pinag-aaralan mo. So, yun yung basic minimum na interested ka dun sa course para hindi maging struggle mag-aral. So, regardless of the course that you will take, I believe na pag-graduate mo, doon mo makikita yung mga ibang opportunities
regardless kung aligned ba siya dun sa kinuha mong course o hindi. But nevertheless, marami kang matututunan ng college, skills na madedevelop na definitely magagamit mo sa iba't ibang industry. So, rather than being paralyzed because hindi ka sure dun sa course na gusto mo talaga, you end up taking yung course na sinuggest lang sa'yo, di ba? Kasi hindi ka sigurado na, ay, sige na nga, ito na lang. Or something generic or kukuha ka na lang ng isang course na kasi yun yung popular. So instead of doing that, you ask yourself, ano ba talaga yung interest mo? And don't be afraid na pag nag-graduate ka, ma-discover mo na hindi naman pala yun yung talagang passion mo. Okay lang yun kasi may magagamit ka pa rin. May mga natutunan ka na magagamit mo pa rin. Enjoyin nyo lang yung buhay. Enjoyin nyo lang ang buhay-buhay. Never be afraid to learn and enjoy learning. So sa mga nakikinig sa atin at meron din kayong topic na gusto nyong i-discuss namin, just message us or comment sa ating YouTube video para i-consider natin siya as a topic in a future episode. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.